Paano kung isang araw, kailangan mong i-budget ang napakaliit na pera para lang makakain ang isang buong pamilya? Paano kung kahit sobrang sipag mong magtrabaho, parang hindi pa rin sapat para makaahon? At naisip mo na ba, bakit may mga probinsya sa Pilipinas na hanggang ngayon ay hirap pa rin makabangon, samantalang ang iba ay mabilis ang pag-unlad? Dahil ba sa kakulangan ng trabaho, sa lokasyon, sa mga kalamidad? Sabi nga nila, poverty is not an accident. Pero ang tanong, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito? Sa video na ito, aalamin natin ang top 10 pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas 2026 base sa opisyal na poverty statistics. Tandaan, hindi ito sukatan ng sipag, talento o ganda ng isang lugar. Marami sa mga lalawigang ito ang mayaman sa kultura, likas na yaman at mababait na tao. Pero nahaharap pa rin sa malalaking hamon pagdating sa kabuhayan. At kung mahilig ka sa mga ganitong informative at eye-opening videos tungkol sa Pilipinas, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung saan ka nanonood, at mag-subscribe na rin para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga uploads. Handa ka na ba? Simulan na natin! Ano nga ba ang poverty incidence? Bago tayo dumiretso sa ranking, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng poverty incidence. Ang poverty incidence ay ang porsyento ng mga pamilya o tao sa isang lugar na namumuhay sa ibaba ng poverty line. Sa madaling salita, ito ang bilang ng mga hindi sapat ang kinikita upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, damit, edukasyon at iba pang pangunahing gastusin sa araw-araw. Halimbawa, kung ang isang probinsya ay may poverty incidence na 30%, ibig sabihin, 3 sa bawat 10 pamilya ang tinuturing na mahirap ayon sa tinakdang pamantayan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Top 10. Leyte. Ang Leyte ay may poverty incidence na 21.7%. Tinatayang mahigit 80,000 pamilya ang kabilang sa poverty statistics ng lalawigan. Bagamat kilala ang Leyte bilang isa sa mga pangunahing agricultural provinces sa Eastern Visayas, marami pa ring residente ang umaasa sa pagsasaka at pangingisda na madaling maapektuhan ng malalakas na bagyo at pagbabago ng panahon. Pero bumaba ang poverty incidence ng Leyte kumpara ng mga nakaraang taon, tanda na unti-unti ring umaangat ang ekonomiya ng lalawigan. Isa sa pinagmamalaki ng Leyte ay ang Kalangaman Island na kinikilala bilang isa sa pinakamagandang white sand island sa Pilipinas at patuloy na nakakatulong sa paglago ng turismo sa probinsya. Top 9. Northern Samar. Ang Northern Samar ay may poverty incidence na 21.8%. Tinatayang mahigit 50,000 pamilya ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Karamihan sa mga residente rito ay umaasa sa agrikultura, pangingisda at coconut farming bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Isa sa pinakamalaking hamon ng Northern Samar ay ang madalas na pagdaan ng malalakas na bagyo. Dahil nasa silangang bahagi ito ng Pilipinas na unang sinasalubong ng mga bagyong nagmumula sa karagatang Pasifiko, paulit-ulit na naaapektuhan ang kanilang mga pananim, kabahayan at kabuhayan. Pero tahanan din ang Northern Samar ng Biri Rock Formations na isa sa pinakakamanghamanghang natural rock formations sa bansa na dinarayo ng mga turista. Top 8. Lanao del Sur. Ang Lanao del Sur ay may poverty incidence na 24.2%. Tinatayang mahigit 60,000 pamilya ang kabilang sa poverty statistics ng lalawigan. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling mataas ang kahirapan dito ay ang limitadong oportunidad sa trabaho sa ilang lugar, kakulangan ng infrastruktura at ang epekto ng mga nakaraang labanan sa rehiyon na nakaapekto sa negosyo, edukasyon at kanilang pamumuhay. Gayunpaman, malaking pagbabago ang unti-unting nakikita sa lalawigan at kahit nahaharap sa maraming pagsubok, pinagmamalaki ng Lanao del Sur ang Lake Lanao,
ang pangalawang pinakamalaking lawa sa Pilipinas at isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng hydroelectric power sa Mindanao. Top 7. Sulu. Ang Sulu ay may poverty incidence na 24.5%. Tinatayang mahigit 30,000 pamilya ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Sa loob ng maraming taon, naapektuhan ang ekonomiya ng lalawigan dahil sa mga issue sa seguridad, limitadong infrastruktura at pagiging hiwa-hiwalay ng mga isla na nagpapahirap sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo. Nitong mga nakaraang taon, may mga programa nang inilunsad upang mapalakas ang kabuhayan, edukasyon at serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang komunidad. Bagamat marami pang hamon, may mga senyales na rin ng unti-unting pagunlad sa ilang lugar. Hindi rin may kakaila ang likas na yaman ng Sulu. Kilala ito sa napakagandang karagatan, mayamang kultura ng mga tausug at sa pagiging isa sa mga lugar na kilala sa dekalidad na South Sea Pearls. Top 6. Eastern Samar. Ang Eastern Samar ay may poverty incidence na 24.7%. Mahigit 40,000 pamilya ang kabilang sa poverty statistics ng lalawigan. Tulad ng iba pang probinsya sa Eastern Visayas, madalas din itong tamaan ng malalakas na bagyo dahil direktang nakaharap ito sa karagatang Pasipiko. Ang paulit-ulit na pagkasira ng mga pananim, palaisdaan at infrastruktura ang isa sa mga pamunahing dahilan kung bakit mabagal ang pag-unlad ng kabuhayan sa ilang bayan. Sa kabila nito, mas mababa na ang poverty incidence nito kumpara sa mga nakaraang survey na nagpapakita ng unti-unting pagbangon ng ekonomiya sa lalawigan. Isa sa mga pinagmamalaki ng Eastern Samar ay ang Humunhon Island, ang lugar kung saan unang lumapag ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1521. Bukod sa makasaysayang halaga nito, kilala rin ang lalawigan sa mga magagandang beach, surfing spots at mga kuweba na unti-unti nang nakikilala ng mga turista. Top 5. Samar. Ang Samar ay may poverty incidence na 24.9%. Tinatayang mahigit 65,000 pamilya ang kabilang sa poverty statistics ng PSA. Ang pangunahing kabuhayan dito ay ang pagsasaka ng palay, nyog at root crops, pati na rin ang pangingisda sa mga baybaying komunidad. Isa sa pinakamalaking hamon ng Samar ay ang madalas na pananalasa ng malalakas na bagyo at pagbaha. Bukod dito, may mga liblib na lugar na limitado pa rin ang access sa maayos na kalsada, trabaho at iba pang pangunahing serbisyo, kaya mas mabagal ang pag-unlad ng ilang komunidad. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, unti-unti nang bumababa ang poverty incidence ng Samar. Isa sa pinagmamalaki nito ay ang Sohoton Natural Bridge National Park na kilala sa napakagandang kuweba, ilog at rock formations. Isa ito sa mga likas na yaman na may malaking potensyal upang lalo pang mapaunlad ang turismo sa lalawigan. Top 4. Maguindanao. Ang Maguindanao ay may poverty incidence na 30.4%. Tinatayang mahigit 120,000 pamilya ang kabilang sa poverty statistics ng lalawigan. Marami sa mga residente rito ang umaasa sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng palay, mais at iba pa. Sa loob ng maraming dekada, naapektuhan ang pag-unlad ng lugar dahil sa mga armadong sigalot, limitadong infrastruktura at kakulangan ng oportunidad sa trabaho sa mga komunidad. Ang mga ito ang naging hadlang sa pagpasok ng mas maraming negosyo sa lugar. Sa kabila ng mataas na poverty incidence, kilala ang lugar bilang bahagi ng Ligwasan Marsh, isa sa pinakamalaking wetland sa Pilipinas na tahanan ng iba't ibang uri ng isda, ibon at iba pang likas na yaman. Top 3. Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi ay may poverty incidence na 32.3%. Mahigit 25,000 pamilya ang kabilang sa poverty statistics ng lalawigan. Bilang pinakatimog na lalawigan ng Pilipinas, pangunahing kabuhayan dito ang pangingisda, seaweed farming at maliit na kalakalan sa mga karatig bansa. Gayunpaman, dahil binubuo ito ng maraming magkakahiwalay na isla, mas mahirap ang transportasyon ng mga produkto, serbisyo at iba pang pangunahing pangangailangan.
nagiging dagdag hamon din ang limitadong access sa edukasyon, healthcare at pamilihan sa ilang komunidad. Pero kahit kabilang ito sa mga pinakamahirap na lalawigan, isa ang Tawi-Tawi sa may pinakamagagandang tanawin sa bansa. Kilala ito sa malinaw nitong dagat, mayamang marine biodiversity at sa pagiging seaweed capital of the Philippines. Top 2. Basilan. Ang Basilan ay may poverty incidence na 33.7%. Mahigit 45,000 pamilya ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan dito ay ang pagtatanim ng goma, niyog at iba't ibang high-value crops bukod pa sa pangingisda. Isa sa mga dahilan kung bakit matagal nang nahihirapan ang lalawigan na umunlad ay ang mga issue sa seguridad na nakakaapekto sa negosyo at pamumuhay ng mga tao sa loob ng maraming taon. Dagdag pa rito ang kakulangan ng trabaho at limitadong infrastruktura sa ilang bahagi ng probinsya. Sa kabila ng lahat ng ito, kilala ang Basilan bilang Rubber Capital of the Philippines at isa rin sa mga pangunahing producer ng goma sa buong bansa. Malaki ang potensyal nitong maging sentro ng agribusiness sa mga susunod na taon kung mabibigyan ng pagkakataon. Top 1. Zamboanga del Norte. Ang Zamboanga del Norte ay may poverty incidence na 37.7%. Ito ang nagtala ng pinakamataas na poverty incidence sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, halos 4 sa bawat 10 pamilya sa lalawigan ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Tinatayang mahigit 110,000 pamilya ang kabilang sa poverty statistics. Marami sa mga residente rito ang umaasa sa agrikultura at pangingisda bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Gayunpaman, sa ilang bayan ay nananatiling limitado ang access sa sapat na trabaho, malalaking negosyo at iba pang oportunidad para sa mas mataas na kita. Dagdag pa rito ang epekto ng mga kalamidad, kahinaan ng ilang infrastruktura at ang pagiging malayo ng ilang komunidad sa mga pangunahing sentro ng kalakalan. Ang kombinasyon ng mga ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling mataas ang antas ng kahirapan sa lalawigan. Pero kahit nangunguna ito sa ating listahan, hindi may kakaila ang likas na ganda ng Zamboanga del Norte. Matatagpuan dito ang Dacac Park and Beach Resort na isa sa mga pinakakilalang beach destination sa Mindanao, pati na rin ng mayamang kultura at masisipag na mamamayan na patuloy na nagsisikap para sa mas magandang kinabukasan. At ayan na nga, ang top 10 pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas batay sa opisyal na poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Bagamat kabilang sila sa listahang ito, mahalagang tandaan na hindi nasusukat ng kahirapan ang sipag, kakayahan o pangarap ng mga taong naninirahan sa bawat lalawigan. Sa likod ng bawat porsyento ay milyong-milyong Pilipinong araw-araw na nagsisikap, nagtatrabaho at umaasang makamit ang mas maganda at mas maunlad na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ikaw, kabida, nagulat ka ba sa ating number 1? Nasa listahan ba ang inyong probinsya o may datos ka pang gusto nating pag-usapan? I-comment mo na sa baba ang iyong opinyon. Gusto naming marinig ang iyong karanasan at pananaw tungkol sa kalagayan ng iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Tandaan, ang layunin ng video na ito ay hindi upang husgahan o maliitin ang alinmang probinsya, kundi upang mas maunawaan natin ang tunay na kalagayan ng kahirapan sa ating bansa. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at opisyal na datos, mas nagiging mulat tayo sa mga hamon na kinakaharap ng maraming Pilipino. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang informative at eye-opening videos tungkol sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!